I-audio mo na. Opo. So, ayun po, magandang hapon po. Ako po si Carlene. Ito po ay isang interview po para sa research namin tungkol po sa job insecurity na nararanasan ng mga street vendors po. So, unang question po, can you tell me about yourself and how you started working as a street vendor po? Ano po yung nag-good job sa inyo? Bakit po nyo pinasok yung ganitong trabaho po? Wala kasi siya noon, lang siya, construction worker. May mga kapitbahay kaming mga nagaganito rin. Yun, nakakakwentuhan namin na okay nga daw ang kitaan dito. Kaya nag-try din kami at nasumubok. Ito po ba yung main source ng income niyo po? Sa ngayon. Sa ngayon po. So, nakaranas na po ba kayo ng mga yung tulad po sa nasa screening tool po namin kanina, yung mga panahon po na nakaramdam po kayo ng parang kawalan po ng seguridad sa trabaho po na to? Oo. Kasi hindi naman to permanente. Minsan kasi pinaalis kami dito. Ayun lang. Yung madalas po ba kayo nakaranas ng pinapaalis? Oo. Ganun. So, to what extent do you know about job insecurity and what does it mean to you po as a street vendor? Ano po yung alam nyo tungkol sa job insecurity? Tapos, ano po yung halaga nun or ibig sabihin nun po sa inyo bilang nagtitinda po? Yung job insecurity? Opo. Na dito? Sa pagtitinda nito? Opo. Maliban po sa sa mga pagkakataon po na pinapaalis kayo, wala na po kayo ibang nararanasan na iba pong karanasan na nagpapanganib po. Bukod dun, wala pa naman. Simula nung pumesto kami rito, yun lang. Minsan pinaalis. Siyempre kami, ganito lang naman, lilipat. Dito lang po kayo madalas nakapwesto sa terminal po? Dito, pag maga, sa siya, sa school doon, sa amin, sa Hermosa. Medyo malayo din po pala. Pero, Tapos sa hapon, dito na siya. Kasi bawal dito yung pumesto talaga ng dahil nga paradahan ito ng sa Hermosa po, wala po kayong naranasan na job insecurity, mga pagkakataon po na nakaramdam kayo ng job insecurity? Wala naman. Kasi yung mismong barangay sa amin po yung nagpa-pwesto. Kasi meron naman kaming barangay permit. How does this uncertainty affect you emotionally and mentally in your daily life po? Yung mga nabanggit nyo po na naranasan nyo, paano po kayo naapektuhan ng emotionally tsaka mentally? Yung sa insecurity? Opo. Wala naman. Hindi naman ako naapektuhan kasi nagtatrabaho naman kami ng Magkano po ba kayo? Asawa. Before po kayo pumasok dito, wala po kayong prior na experience? Wala. Kaya nanonood lang kami sa online kung paano ba magganito, magluto ng sauce, nanonood lang din. Ito po yung trabaho niyo po ngayon. Ito po ba yung pangunahin ng income niyo para po masuportahan yung pamilya niyo? Sa ngayon. Sa ngayon po. So, kasi po di ba nabanggit po yung kanina na may parang mga job insecurity po kayo na naranasan. In what ways does job insecurity affect your ability to meet your daily needs or support your family po? Nakaka-apekto po ba yun sa yung mga nabanggit niya sa kakayahan niyo po na supportahan yung pamilya niyo? Siyempre hindi. At naman maapektuhan, hindi naman. Hindi naman po, dahil po sa, Dahil sa tuloy pa rin, siyempre. po, di pa po kayo nakakaranas ng pagkakataon na, kunyari po, nakaranas na kakulangan po sa kita, di pa naman po. Meron naman. Kasi minsan pagka ganitong hindi naman araw-araw panalo. Minsan siyempre pagka umuulan, wala ring kita. Bale, madalas po apektado din po kayo ng mga panahon. Oo. Sa panahon lang. Tapos minsan pagka walang tao, yun
nga lang yung matumal, ayun lang naman yung ano. Malalas. Pero ganun naman talaga pagka ganito ka. Oo nga. Asahan mo na yun, minsan malakas, minsan ano. Nabanggit niyo po kanina yung madalas po kayong, may mga pagkakataon po na pinapaalis kayo, pinapalipat. Can you share experiences po involving relocation or threats to your vending space and how these affected you? Ano, pagka pinaalis kami, syempre, lugar nila to, kagaya niyan, ano to, terminal. Aalis kami, lilipat kami. Pag ganun po, saan po kayo lumilipat? Dito lang din. Dito lang din sa mga terminal na to. Maliban po dito sa terminal tsaka dun sa iba. So wala na po kayong ibang na try na puntahan na lugar po para Wala pa. Hindi pa kami nakapag ano sa ibang lugar. Dito pa lang. Tsaka doon sa may school dun sa amin. So, nabanggit mo po yung mga insecurities nga po na yun. What coping strategies po do you use to deal with unstable income and job-related uncertainty? Ano po yung mga ginagawa nyo po para lang po na matugunan po yung mga Mga pangangailangan. matugunan po yung mga na-face nyo po na problema dahil po sa yun nga po yung job insecurity. Ano? Ulit? Pag ano po, di ba po nabanggit nyo po na apektuhan din po yung Sabi niya, ako na daw bahala. Oo. ano po yung ginagawa nyo po para po matugunan or ma-resolve ma-resolve ba po yung problema nyo sa mga ganong pagkakataon? Wala, tuloy lang. Nagpupursige lang po. Oo, tuloy-tuloy lang. Basta wag ka lang titigil, tuloy-tuloy lang. Kasi wala naman din po. Oo, wala na. At saka ito rin, dito rin kami kumukuha ng income. Kaya, tuloy lang pagka ano. Sunod po, how do you feel society or the local government views and treats street vendors po? Yung treat ng mga ano, local. Paano po kayo tinitreat ng mga local government or community po? Ano, okay naman yung trato nila sa amin kasi nasa ano naman kami. Ang ano lang sa amin kasi, minsan, yung mga ano dyan, yung mga marshal. Yung mga martial? Oo. Madalas po kayo. Nagtatanong kung ano ba, nakakagulo ba kami dito kasi nga, di ba, terminal na dito. Yung mga tricycle, yung mga ano naman dito, mga driver ba, okay naman sa kanila. Yun nga lang, minsan talaga, pagka sinaway ka, pagkabawal, bawal. Oo nga po. Kasi, wala naman din po kayong gano'ng magagawa sa kanila. Basta meron ka lang binigyan naman kami nila ng permit na binigyan naman kami ng barangay dito, tapos sa amin para maganin. Yun nga lang. May mga pagkakataon po talaga na. So, last po, how has job insecurity shaped your life, decisions, and outlook po for the future? Paano po naapektuhan ng job insecurity? Yung mga naranasan nyo po, yung buhay nyo po. Sa paggaganito? Opo. Paano Paano po ito naapektuhan? Yung mga paano po kayo gumagawa ng desisyon base sa mga nararanasan nyo po? And ano po yung sa tingin nyo mangyayari po sa inyo sa future, sa field po na paggaganito? to? Opo. Ayun lang. Sa future? Parang sa tingin ko naman okay naman. Kasi pagka nag-click to, bala ko pa uling kumuha uli ng isa pang ganito. Parang sa tingin ko okay naman siya. Mapapag-aral yung mga anak ko, kaya naman tugunan yung mga pangangailangan namin araw-araw. Ayun lang po. Ayun lang naman po. Maraming salamat po.